So hello, what's up at welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video guys is meron na naman tayong panibagong tutorial patungkol sa ating mga Microtech. So dito guys, may nag-request kasi sa atin ng hotspot PPPoE same interface, which is si Sir JP. Ang request niya is same interface na hotspot at PPPoE. Bali, ang napag-usapan namin is Starlink configuration din, kasi Starlink yung ISP niya. So medyo mahaba ang video ito guys, pero sana masundan nyo itong video natin about sa hotspot PPPoE. So dito is, ang request niya is di tayo gagamit ng script. Manual config yung gagawin natin. So sa mga nag-avail ng Starlink script is, kung gusto niyo yung setup na ito is sundan niyo lang ito guys, yung tutorial natin, kasi para makuha niyo yung config na to. So medyo mahaba ito guys. May payment reminder din pala itong gagawin natin guys, na hotspot PPPoE with payment reminder. So simulan na natin dito sa ating interface. Kung mapapansin nyo guys, meron tayong Ether 1, Ether 2 at saka Ether 3. So yung Ether 1 natin guys, dyan natin ilalagay yung ISP natin. Ether 2, nakakonect yan sa laptop ko. Yan yung gagawin, PC ko. Yan yung gagawin nating LAN. Dito sa Ether 3, 4 and 5 is dyan natin gagawin yung hotspot at saka PPPoE. So simulan na natin, since na tutorial na naman, tutorial din naman to. So lalagyan natin ng port management yung ating mga ports or yung ating mga Ether. So Ether 1, lagyan natin ng ISP. So sundan niyo lang ito guys. Ether 2 is LAN, kasi yan yung gusto ng nag-request guys. Ether 3 is hotspot / PPPoE. So i-copy ko na lang para mabilis. Yan. Then Ether 4 is hotspot PPPoE pa rin. Ether 5 is hotspot PPPoE. Yan. So since na meron na tayong port management, ang susunod na gagawin natin is papapasukin na natin yung internet sa ating PC. So punta lang tayo dito, IP, DHCP client, add tayo dito. So yung interface natin guys is siyempre yung ISP pa rin. So okay lang natin yan. Then may makikita kayong IP address dito. Kung walang IP address, may problema yung LAN cable nyo guys. Yan. Next step, punta tayo sa IP, firewall, NAT. Then add tayo dito sa general. Yung chain natin is source NAT. Then out interface natin, piliin pa rin natin yung Ether 1. Action, mask grid. Yan. So meron na tayo. Mask grid. Ang susunod is IP, DNS. Maglalagay tayo ng DNS. Google DNS yung gagawin natin or ilalagay natin. Yan. 8.4. Then wag natin kalimutan i-allow remote request ito. Yan. So apply okay. Next is gagawa tayo ng bridge. So dito sa bridge, add tayo dito ng bridge. Pangalanan natin ng hotspot / PPPoE. Yan, okay. Then dito sa port, add tayo dito ng port. Siyempre, pagsasamahin natin yung tatlo. So ang pagsasamahin natin is lahat ng hotspot PPPoE natin. So ano ba yun guys? Ether 3, Ether 4 at saka Ether 5. So piliin natin dito sa interface, Ether 3, Ether 4, then Ether 5. Yan. Ngayon, may bridge na tayo guys. Ang susunod na gagawin natin is mag-add tayo ng ating addresses. So dito sa address list, IP addresses. So dito sa address list, ang
lalagyan natin ng IP is yung hotspot PPPoE at saka yung Ether 2 na LAN natin. So sa hotspot PPPoE, yung common na ginagamit sa IP, hotspot, yung common na ginagamit sa IP sa hotspot. Then sa interface is hotspot PPPoE. Yan. And sunod natin yung LAN Ether 2. So ito yung gagamitin kong IP, yung default IP ng ating mga Microtech. Yan. So kayo na bahala guys kung anong gusto nyo, kung susundan nyo itong IP na ginagamit ko. So mas maganda kung sundan nyo na lang para hindi na kayo malito guys. Yan. Since na okay na, punta na tayo dito sa IP DHCP server. Then may makikita kayong DHCP setup dito sa DHCP na to. Then i-click nyo yan. Then piliin natin yung hotspot PPPoE muna. Next lang tayo. Yan. Ang sunod natin is yung LAN na naman natin. Ito. Which is ito. So DHCP LAN. Kung mapapansin nyo guys, wala pa tayong internet. No internet. So pag nilagay natin itong DHCP, magkakaroon na tayo ng internet. Kasi sa LAN to natin nakalagay yung PC. So next lang yan hanggang matapos. Yan. Ngayon is palitan natin itong address pool na gamit natin or name dito sa IP pool. Yan. So ito is yung ating hotspot. So piliin natin hotspot. Yan. And dito sa ating DHCP, piliin natin or pangalanan natin ng LAN. Yan. Then try nga natin mag-ping guys kung good ba. So hindi ko pala nalagyan ng password dito guys. So lalagyan ko muna ng password yung ating Microtech. Yan. So i-disconnect ko muna guys para malagay natin yung bagong password natin. Yan. So ipiping natin ping 8.8.8.8. Yan. So may internet. So kung mapapansin nyo guys, paglagay natin ng DHCP server, nagkaroon na tayo ng internet. Diba? Yan. So test nga natin YouTube, kung makaka-YouTube. Yan. So yan, meron na tayong internet. So since na okay na, ang uunahin natin guys is yung PPPoE. Pero bago natin simulan yan guys, since na hotspot, ang ISP nito is Starlink. So kailangan natin ng filtering dito sa ating Starlink. So meron na tayong script. So hindi na tayo problema kasi meron na tayong script sa ating Microtech sa filtering natin. So lahat ng nakabel, pwede ito sa inyo guys. Meron tayong update, which is update natin filtering 5.7.25, which is ngayon. Then open natin yan. So redownload lang guys, same links and password. Then ito yung filtering natin. Yan. So by step ito guys. So unahin natin yung step 1 hanggang step 5. So step 1 muna tayo. Ika-copy ko ito. So copy paste lang ito guys. Copy. Then dito tayo sa new terminal. Click natin itong new terminal. Then paste. Yan. Sunod is yung step 2. Yan. By step ito guys. Yung ating script para sa filtering. Step 3. Hindi na kayo mahihirapan guys. Yan. Step 4 hanggang step 5. Yan. Then then step 5. Yeah. Check nga natin guys kung nag-okay yung script natin. Yan, nag-okay na siya. So, yan. Okay.
check na natin sa interface list dito. Yan. Okay na siya. Meron na. Yan na yung filter natin sa Starlink script. Ngayon is i-try natin guys kung napapasok pa yung ating filtering or yung website ng Starlink. Kasi kung hindi mapapasok ito guys, ibig sabihin working yung script natin. So yan. So hindi napapasok. Yan, gumagalaw yung bytes natin. So hindi napapasok guys. Yan o. Ibig sabihin goods yung ating Starlink filtering. Ang next step natin is proceed na tayo sa PPPoE. So unahin natin yung PPPoE with payment reminder. So punta lang tayo dito sa PPP. Yan. Then punta ulit kayo dito sa IP. Huwag nyo i-close ito guys. Halimbawa ganyan, naka-open. O IP tayo tapos full. Yan. So ang next step natin guys is add tayo ng server dito. So add tayo. Yan. So pangalanan natin ng PPPoE underscore server. Yan. Then interface natin guys is siyempre yung hotspot kasi diyan natin padadaanin din yung PPPoE natin. Then check natin ito. Then dito sa authentication, ang ginagamit ko lang dito guys is yung PAP. Then apply. Okay. Yan. Then punta na tayo dito sa profile. Then add tayo dito ng profile. So 10 Mbps lang yung gagawin ko dito. 10 Mbps. Then dito sa local address at remote address. So kaya ako pina-open sa inyo itong IP pool kasi dito tayo gagawa. So gagawa tayo dito ng IP pool. Halimbawa is PPPoE. Yan, kayo na bahala kung anong name. So ang ginagamit ko dito guys is 172.16.1.2 and 172.16.1.254. So yan, yun yung ginagamit ko guys. So mas maganda kung sundan nyo na lang itong IP na ginagamit ko guys para hindi kayo malito. Then sa local address guys, since na meron na tayong PPPoE, add na tayo dito guys 172.168.1.1 kasi yan yung IP ng PPPoE natin. Then dito sa remote address, siyempre piliin natin yung PPPoE. Then sa limit, siyempre 10 Mbps yan. 10 M yung ilalagay natin. Yan. Then apply okay. Ngayon guys is sunod na naman natin yung non-payment natin. So add tayo dito ulit sa pool non-payment. Yan. So ang gagamitin kong IP dito guys is 20.0.0.2 na 20.0.0.254. Yan. Then apply. Ngayon may pool na tayo sa non-payment. Add na naman tayo dito ng profile na non-payment. Non-payment. Then address. Ito yung gagamitin natin guys. Yung non-payment. 10.0.0.1 local address. Remote address. Piliin natin yung non-payment. Limit is 1M lang. Lagay lang tayo ng 1M guys. Yan. So meron na tayong profile sa PPPoE and pool. Ang next step natin is pagaganahin na natin yung payment reminder. Punta lang tayo sa IP firewall. Add tayo dito ng firewall. So dito sa source address guys. So sundan nyo lang ito. Ang gagamitin pa rin nating IP guys is yung 20.0.0. Kasi yun yung pag na-disconnect kasi sila, pag gagamitin natin yung non-payment, so mawawalan sila ng internet. Kaya yun yung gagamitin natin. Kailangan natin ng rule na para mawalan ng internet yung client natin pag hindi sila nagbayad ng payment nila. So sundan nila ito guys, 20.0.0.1 20.0.0.255. And dito sa protocol, ganyan lang. Then destination port 80 tapos 8080. Then i-click niyo itong NAT. Yan, 'di ba? NAT. Yan. Then punta tayo dito sa action. Tapos dapat i-recheck natin. Yan. Then comment natin is PPPoE non-payment.
para ma-separate din siya, guys. Yan. Then dito na natin yung makikita, guys. Itaas lang natin dito. Yan. So goods na. Punta na naman tayo dito sa NOT. Yan. Sa NOT, add lang tayo. Punta tayo dito sa general. Then destination NOT. Sundan niyo ito, guys, ha. Then dito sa address list, ganun pa rin yung 20.0.0.0/24. Yung 20 pa rin yung ginagamit natin, yung non-payment pa rin. Pero nag/24 tayo dito. Di kagaya doon sa filter rules. Ngayon is okay na. Protocol natin is TCP. Destination natin is 80. Pero hindi na natin i-check ito. Action. Redirect. Yan. Redirect to 8080. Yan. So, ito na siya, guys. So, bakit 8080 yung ports na ginagamit natin? Kasi dito sa IP, web proxy, yan. 8080 kasi yung port dito, guys. So, dapat 8080 din dito. Halimbawa kung gusto niyo ng 8082, dapat palitan niyo rin ito ng 8082. So, since na default lang yung gagamitin natin, 8080, yan lang. Then, enable lang natin yung web proxy natin. Then, apply. Then, punta tayo dito sa files. Yan. So, i-delete muna natin ito lahat, guys. Yan. Pati yung web proxy. Yan. So, kung mapapansin nyo, halimbawa ganito yung sa inyo, na-delete nyo lahat. Wala tayong nakikitang web proxy dito. I-reset HTML nyo lang. Yan. Tapos, may makikita na kayong ganito. Yan. So, kung pag nakita niyo na yan, guys, i-delete niyo na itong web proxy. Yan. Then, siyempre, papalitan natin yan ng error.html. Doon pa rin sa ating Starlink script. May PPPoE error na tayo. Yan, error HTML. So, i-drag lang natin, guys, yung error HTML dito sa mismong web proxy. Yan. Yan. So, ano bang itsura ng error HTML natin? Ito ang itsura niya, guys. And yan dapat yung lalabas. Yan. So, okay na yan. Goods na. Close na natin to. Then, ito na-apply na natin yan. Punta na tayo dito sa access. Add tayo dito ng web proxy access. Dito, same pa rin. 20.0.0/24. Tapos, dito sa destination port is i-allow natin yung 8080. Kumbaga, papapasukin natin yung 8080 pag na-disconnect yung client natin. Kasi kailangan natin yan para ma-redirect yung client natin sa error.html natin. So, apply lang natin. Yan. So, add ulit tayo, guys. Dito. Ganun pa rin. 20.0.0.0/24. Then, destination port is hindi na 8080. 80.443. Then, kanina is allow tayo sa action. Ngayon is redirect na tayo. Yan. So, redirect tayo dito sa IP na to. 20.0.0.1. Tapos, yung double na tuldok, yan, ganyan. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Dapat, ito yung ilalagay natin, 8080. Kasi yan yung redirection port natin. Yan. Then, apply. Okay. Ngayon is goods na. Na-apply na natin lahat ng ating kailangan. Ngayon, guys, ay ita-try na natin gamit yung isa kong Microtech. So, pasukan muna natin. Gawan pala muna tayo ng secret kasi wala pala tayong secret. So, dito sa secret, guys, kailangan natin gumawa ng secret para doon natin ilalagay yung username at password natin sa mga Microtech natin or router natin. Kasi wala akong available na router kaya yung Hoplite yung gagamitin kong router. So, dito, add lang tayo ng secret. Yan. So, yung username natin, guys, is ppp1. Ang password natin, guys, na ilalagay ko is 1234. Then, dito, huwag natin kalimutan yung service. Dapat naka-pppoe.
Then, dapat 10 Mbps yung profile. Yan. So, mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano ginagawa yung non-payment sa hindi pa nakakaalam. So, apply lang natin yan. Okay. So, yan. Meron na tayong PPPoE. Ngayon, guys, is ko-connect muna tayo sa ating Microtech na Hoplite. Yan. So, hanapin ko muna na or access muna natin yung Microtech natin na Hoplite. Check natin dito. Yan. So, ito na siya, guys. RB941 second. Then, connect tayo, guys. So, kung mapapansin niyo dito, guys, ganito lang yung setup. Dito sa WLAN, ang pangalan ng ating SSID is PPPoE test. So, dyan tayo ko-connect mamaya gamit ang cellphone natin. Dito is kailangan natin papasukin yung PPPoE dito. Punta tayo dito sa PPP. Interface, add tayo dito ng PPPoE client. Then, sa general, dapat is Ether 1. Kasi, bakit Ether 1 nito, guys? Diyan ko kasi kinonek yung galing sa refresh ko, yung hex refresh ko. Port 3 galing dito. Papunta dito sa port 1 ng Hoplite natin. Then, sa dial out, guys, dito na natin ilalagay yung secret natin kanina. Diba? Ang secret natin kanina is PPP1. Then, ang password natin is 1234. Yan. Then, apply lang natin. Okay. So, kung mapapansin niyo dito, kung gumagalaw yung bytes, ibig sabihin, goods yung ginawa natin. Then, ang second na gagawin natin is gagawan natin ng NAT. Kasi walang internet yan kung hindi kaya gumawa ng NAT na mask read. So, add tayo dito. General. Then, out interface. Yung chain, guys, ganyan pa rin. Source NAT. Out interface, syempre, yung ating PPPoE out. Which is ito, guys. Then, action, mask read. Okay. Yan. So, kung mapapansin niyo dito, guys, connected na siya. May internet na. So, i-ping nga natin. Ping 8.8.8. Yan, meron na. So, since na okay na yan, try natin yung 10 Mbps na profile natin nila. Dapat 10 Mbps sa fast.com nga tayo. Yan. So, yan. Kung mapapansin niyo, guys, nakukuha naman yung 10 Mbps, which is 9.7 Mbps. So, goods yung gawa natin. So, since na okay na, goods na yung gawa natin dito, or yung PPPoE natin, ipapakita ko sa inyo, guys, kung paano ginagawa yung non-payment. So, sa non-payment, guys, syempre, kukonect na naman tayo dito sa ating Microtech na hex, yung ating refresh. Kasi doon natin gagalawin yung non-payment natin, di ba? Yan. So dito, kanina is ang profile natin. Punta lang din kayo ulit dito sa PPP. Dito kanina sa secret natin, guys, is 10 Mbps. Ngayon, guys, syempre, halimbawa hindi nakapagbayad. So, kailangan natin i-double click yan. Then, dito, click natin itong non-payment. Yan. Then, apply natin. Okay. Para mawalan sila ng internet. Then, dito sa active status, guys, kung mapapansin nyo, 172.16.254 yung IP. So, dapat pag non-payment, guys, is ito yung IP natin. Ang gagawin lang dyan, guys, is i-disconnect lang natin. Yan. Pag na-disconnect, kung mapapansin nyo, napalitan ng IP. So, ibig sabihin, disconnected na sila. Ngayon, guys, is itatry muna natin sa LAN ng ating Microtech Hoplite yung payment reminder kung magre-redirect ba. So, yan. So, kung mapapansin nyo, tinanggal ko na yung ating connection dito. So, mamaya itatry natin ito sa cellphone. So, ipa-plug ko muna sa ating Microtech yung ating PC. Yan. Check natin kung magre-redirect. So, yan, identifying pa. Check natin kung magre-redirect ba doon sa ginawa natin. So, kung hindi man nagre-redirect,
baka ayaw lang. Check natin. So, hindi siya nag-redirect. Pero try natin guys. Kung may internet, wala. So, dapat nag-redirect ito guys. Test nga natin yung 20.0.1/8080. Yan. So, dapat ito magre-redirect. Ganito dapat yung lalabas. Pero, i-try nga natin ulit. Tanggalin. So, tatanggalin ko guys ha. Yan. So, kung mapapansin nyo guys, wala na dito. So, i-try natin guys. I-plug. Kung magre-redirect ba. Yan. Kung hindi, itatry natin. Yun, nag-redirect siya guys. Diba? Yung payment reminder natin. So, ibig sabihin, working yung payment reminder natin. Then, ngayon guys is itatry natin sa cellphone. Yung gawa natin guys. Or yung ating PPPoE. So, pwede rin dito. Sa ating PC. So, tanggalin ko. Sa PC na lang muna tayo. Bago tayo sa cellphone. So, tanggalin ko lang muna. Check natin dito sa PC yung internet. Ito yung ating PPPoE test. May problema kasi itong wifi ko na yan, nag-redirect din siya, di ba? So ngayon, i-try natin sa ating PC or sa ating cellphone kung magre-redirect. So dito sa cellphone, ito na yung cellphone natin. So connected ako sa PLDT guys. Then hanapin natin yung PPPoE test. Ito siya. So, connect tayo dyan. Yan. Pag connect natin dyan, guys, is ito yung lalabas. So, magre-redirect yan sa ating payment reminder. So, yan. Diba? So, wala na net lang internet, guys. So, ganyan lang yung lalabas dyan. Yan. Ganyan lang yung lalabas. So, sana nakita niyo, guys. Yan, guys. Okay na yung ating ngayon guys is proceed na tayo sa ating hotspot kasi hindi pa natin tapos yung ating hotspot setup. Yan. Sa hotspot setup natin is syempre connect ulit tayo dun sa ating Microtech na hex. Yan. So connect tayo, okay na yung PPPoE natin. Goods na. Punta tayo dito sa IP hotspot. Tapos, hanapin natin yung server. May makikita kayong hotspot setup. Click nyo yan. Then, hotspot setup PPPoE. Yung interface. Next lang to guys. Yan. Yun. Simple lang kasi itong hotspot na to. Yan. So, dito may konting i-edit lang tayo. Dapat yung per MAC natin is 1. Punta tayo dito sa profile. Dapat check itong HTTP pop-up MAC cookie. Then okay. Dito sa users, yan, default, may admin dito. Lagyan natin ang password kasi para may try natin. So, ang password natin is 1234. Yan. Ngayon guys, is itatry na natin. Since nawala tayong AP, ang gagawin natin guys is yung ating LAN na lang ilalagay natin. So, ilalagay ko sa LAN 4 yung ating PC. Yan. So, check natin, na-disconnect tayo kasi ilalagay ko sa LAN 4. Yan. Kung mapapansin nyo dito guys is meron na tayong 10.0.0.1. So, nag-redirect din siya sa ating browser. Yan. So, ibig sabihin, goods yung ating hotspot. Ngayon guys is ilalagay na natin itong username at password natin kanina na nilagay. So, sana yon? Dito sa hotspot, user, ito. Admin, ang password is 1234. So, admin. Kung mapapansin nyo guys, wala tayong internet ha. Then, 1234. Yan. Connected. Check natin, YouTube. May internet. Yan. May internet tayo. So, ibig sabihin, goods yung gawa natin. So, tingin ko guys, hanggang dito na lang itong video natin. Napakahaba na ng video natin. So, shoutout sa inyong lahat. At sana kay Sir Jeff at sa iba ay nakatulong itong video natin.
patungkol sa hotspot PPPoE, same interface. So maraming salamat guys, at hanggang dito na lang. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa latest upload natin, kasi may gagawin pa tayong mga tutorial pang tungkol na naman doon sa paano i-remote itong Microtech natin gamit yung zero tier. So hanggang dito na lang guys, at peace.